Sasakyan, munting ka nang mahulog sa tulay sa Gandara, Samar. Gaano katotoo ang mga kwento na di umano, ito rin daw ang daan papunta sa maalamat na syudad ng Biringan. Kwento ng residente ng Raimundo. Yung SUV, nakatama at nakaangkla sa bakal, hindi napansin na nasa hangganan na siya ng tulay. Ang kwento, meron daw kasi silang nakita na malalaking bahay at maraming ilaw sa lugar. Wala namang ilaw doon. Baka yun ang sinasabi-sabi na syudad ng Biringan. Pahayag naman ni Oliver, nagtaka talaga ako kung paano siya napunta dun sa tulay. Parang may barikada dyan eh. Ayun naman kay Nora, yung kwento ng driver, nakita raw nila na maliwanag ang kalsada, tapos malalaki yung mga building. Wala naman dyang building. Bakit magkakaroon ng malalaking building at saka magliliwanag kung gabing-gabi na? Biringan City ang lugar ng mga engkanto. Minsan sa ating buhay, maaaring naranasan na nating maligaw lalo na noong tayo ay mga bata pa. At sa saglit ng pagkaligaw, mabuti na lamang ay nakakabalik tayo sa ating mga pinanggalingan. May paniniwala pa nga ang mga matatanda na kapag ikaw ay naligaw sa isang gubat, balik rin lamang ang suot na damit at tiyak na ikaw ay makakauwi sa inyo. Ngunit iba kapag sa Biringan ka naligaw dahil maaaring hindi ka na makabalik. Ayon sa ilan, ang Biringan ay isang espiritual na lugar sa Samar na pinaniniwalaan na tahanan ng mga engkanto. Ang mga taong napupunta dito ay mga espesyal na natipuhan ng mga engkanto kaya sila nakapasok. Ayon sa mga naniniwala sa Biringan, ang lugar na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Gandara, Karangan at Pagsanghan. Ngunit walang makakapasok dito hanggat hindi kalooban ng sinumang engkanto. Kung kaya wala pang nakakapagpatunay na totoo ang mga ito, ang mga engkantong ito ay nag-aanyong tao at labis na mga gwapo at maganda. At kung sinong magugustuhan nila ay dadalhin nila sa Biringan at aakiting manirahan na doon. Kasama silang kakain ng mga bisita sa isang salusalo at pipiliing kumain ng itim o puting kanin. Ang sinumang kumain di umano ng itim na kanin ay hindi na makakabalik sa tunay na daigdig at matutuluyan ng maging katulad ng mga engkanto. Isa sa mga sikat na chismis tungkol sa Biringan ay ang kwento tungkol kay Carolina. Si Carolina daw ay isang magandang dalaga na nagmula sa Biringan at piniling mag-aral sa Maynila. Minsan ay nagyaya ito sa ilan niyang mga kaklase upang magbakasyon sa Biringan dahil piyesta raw sa kanila. Pumayag naman ang dalawang kaklase ni Carolina at sumama sa Samar. Sa kasamaang palad, hindi na nakabalik ang mga ito sa Maynila kasama si Carolina. Ayon umano sa pamilya ng isa sa mga estudyante, nakatanggap sila ng tawag mula sa Biringan na nakapag-asawa ito ng isang taga roon na isang maimpluwensyang tao at hindi na ito babalik sa Maynila. Walang indikasyon kung kanino nagmula ang kwentong ito, ngunit kamakailan lamang ito kumalat at hindi alam kung totoong nangyari talaga. Para sa mga taong hindi tinanggap ang tukso ng yaman ng Biringan at hindi kumain ng itim na kanin, bagaman kaunti lang ang naniniwala sa kanilang kwento, sa kanilang pagbabalik sa tunay na mundo, ay itinuturo nilang ang mga matatandang puno, kagaya ng akasya ang lagusan patungo sa Biringan. Sa isa pang episode ng isang reality magazine program, ay itinuturo ng isang nakaranas na makapunta sa Biringan kung saan ang mga lagusang ito, ngunit walang espiritual na lugar silang naabutan pagdating nila sa lokasyon. Tanging malawak na damuhan na napapalibutan ng matatabang puno ang kanilang nasaksihan doon. Ngunit para sa mga nakapunta na umano dito, ano kaya ang itsura ng Biringan? Ang Biringan ay tinatawag ng ilan na Biringan City dahil ito daw ay mukha din kasing isang pisikal na lugar dahil may mga matataas na building dito na mukhang mga lumang matatayog na bahay, parang may pagka-Western-ish ang style. Mayaman din daw ang mga nakatira dito at mayroon din silang pinuno. Ayon pa nga sa iba, may mga negosyanteng nawala at pinaniniwala ang nakapunta sa Biringan at mas pinili na lamang na manirahan doon dahil sa uri ng pamumuhay na hindi kailangan ng pera. May ilan din di umanong mga sasakyan na hindi sinasadyang nakakapasok dito, gaya ng mga taxi at bus. Sa isang kwento nga, may isang bus na nakakapasok dito at hindi sinasadyang mapahinto dahil iihi lang sana ang driver. Ngunit pagbalik niya sa sasakyan, ay nawala na ang mga taong sakay nito. May mga kwento din ng mga parcels o mga padalang gamit na naka-address sa Biringan City, ngunit hindi makakarating dahil sa mga hindi mahanap ang lugar. Sa huli ay binabalik na lang pauwi sa Maynila o sa ibang lugar sa Pilipinas. Minsan pa nga ay mga sasakyan gaya ng kotse ang in-order papuntang Biringan na malalaman na lang sa huli na hindi makikilala kung sino ang kukuha. Ang nakakapagtaka pa rito, inihiling din na i-deliver mula sa pier ang mga orders saktong padilim na ang hapon upang ma-deliver sa lugar ang mga order ng gabi na tila mga nilalang sa dilim ang umorder ng mga items. May mga kwento din na kapag ikaw ay sakay ng barko o di kaya ay nasa isang karatig isla ka, pwede mong makita ang Biringan City na kumikinang na gaya ng isang syudad sa Maynila kahit wala namang matataas na building dito. Totoo man o peke ang kwento ng Biringan, hindi pa rin maiaalis sa atin ang maghanap ng mga ebidensya upang mapatunayang totoo nga ito. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi.
motorsiklo at mga piyesa nito na bibili ng bagsak presyo. Saan nga ba ito? Ayon kay Abner, nag-decide akong gawin itong business kasi malaking tulong to sa mga tao. Yung mga hindi afford ng mga bagong piyesa, sa akin pumupunta kasi mas mura. May mga dumadayo pa mula malalayong lugar. Kompleto na rin po sa mga papeles nito. Pahayag naman ni Eden, nakabili ako dito ng 2 motor, tig 5,000 pesos lang. Pinagawa namin at napaandar. Tapos pinadagdagan namin ng sidecar. Hindi naman ako gumastos ng malaki. Tapos nagamit pa namin sa paghahanap buhay. Sobrang worth it. Kung bibili ka sa labas, mas mahal, mas malaki ang gastusin. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng gabi. Bata mula Taysan, Batangas, nag-agaw buhay matapos makalunok ng buto ng rambutan. Kwento ni Janice, tiyahin ng bata. Nag-uwi siya ng rambutan galing sa puno ng lola niya. Kinain niya. Maya-maya, bigla siyang nagsalita sa likuran ko. Tinawag niya ang nanay niya. Mama, nabibilao ka na pala siya. Yung buto, buo niyang nalunok. Putlang-putla na siya. Yung bibig niya, medyo maitim na. Lambot na talaga. Dinala na namin sa ospital. Nataranta na kami. Sabi ko tulungan niyo ang bata. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng gabi. Kasambahay sa Occidental Mindoro, nabungi at nabulag matapos di umanong pagmalupitan ng kanyang amo. Payag ni LV, nagsimula po yung pananakit noong 2020 kapag mainit po ang ulo. Sa akin binubuntong, binubugbog po ako, inuuntog-untog sa CR kung saan-saan. Pinaikot-ikot po ako, tinatadyakan. Sinasakal din po nila ako at binibitin sa bakal ng karne hanggang sa nabulag po ako. Pinagbibintangan po ako na magnanakaw. Pero wala naman po akong ginagawa sa kanila. Nagtiis na lang po ako. Lagi po kasi nilang sinasabi na mayroon daw silang kapatid na investigador. Isang tawag lang daw po kasi nila may kikilos na. Sobrang bigat po sa dibdib na mga ginawa nila sa akin. Sana magbayad sila sa ginawa nila. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng gabi.